Sa pagdaan ng maraming panahon, iisa pa rin ang paniniwala ng mga tao sa mga nakukulong at sa mga rehas na kanilang sinasandalan sa loob. Pare-parehong kaisipan na nagsisilbing bansag sa kanila, masama, marumi, kinatatakutan at iniiwasan. Ngunit totoo nga ba ito o isang manifestasyon lamang na nagpapakita kung gaano mapanghusga ang mundo? Madami ang di nakakaalam ng katotohanan, dahilan kung bakit pati sa paglabas nila ay wala halos na mga oportunidad ang kanilang natatanggap. Kahit ang mga may pinag-aralan ay ilag sa tuwing sila ay makikiusap na makapasok sa trabaho. Ito ang masaklap na realidad na gumugulo ngayon sa isipan ng mga bilanggo. Ang tinta na mas lalong dumudungis sa kanilang pagkatao, bunga ng isang malupit at mabagsik na kamandag ng rehas. Sa bilangguang ito na matatagpuan sa lungsod ng Legazpi, probinsya ng Albay, piniling isagawa ang dokumentaryong ito upang maglahad ng mga katotohanan na pupukaw sa ating patas na kaisipan para sa mga naging biktima ng masasamang gawain. Mahigit sa nasa 379 na person deprived of liberty o PDL ang mga nakakulong dito sa pasilidad ng Bureau of Jail Management and Penology Legazpi City na itinuturing na pangunahing pasilidad ng BJMP Albay. Isa si alias John sa mga nakakulong dito sa pasilidad ng BJMP Legazpi. Siya ay may kasong paglabag sa Republic Act No. 9165, Section 11 and 12 o ang illegal possession of drug paraphernalia. Nagsisilbi siyang tagapamahala ng mga iba't ibang aktibidad sa loob ng BJMP kung saan pinapangunahan niya ang mga kapwa bilanggo para sa layuning maituwid ang kanilang mga landas habang nakakulong. I make it sure habang andito pa po ako, I must be productive enough para malampasan, para makalimutan ko ang oras na hindi ko malalayan, natapos na palang araw. So, pagiging productive po dito, bilang isang head po dito ng Legazpi City Jail na tinatawag lang Big Brother, ako po ang natas ng lahat ng mga katulad ng livelihood, ako po parang mag-supervise naman sa parole and waiving. So, ako din ang inatasan ng mga office na tutulong sa kanila kung ano yung mga kailangan ng ipapagawa para sa akin. At ginagawa ko naman po para sa paraang kong yun, nagiging productive po ang pag-stay ko po dito. So, from the World Heart ng Pag-asa, doon din Luha, kung anong pangalan namin barangay, ito po yung mga ginagawa namin. May kamatis po siya, may mga talong, at saka may ampalaya po kami. And then, ito po, dragon fruit, sunflower. Dito po ang aming mga kamatis, which is may ano din po kami, beekeeping dito. So, nag-ano po kami. Mahusay makitungo si John sa mga kapwa preso sa loob. Masipag siya sa mga programang ipinapatupad ng pamunuan ng BJMP. Halos araw-araw itong ginagawa niya para na rin sa kanyang sarili at pamilya sa labas. It helps me a lot to be a better person. It's most especially public speaking kasi may ano kami dito everyday, Monday to Friday, may tinatawag kaming program na morning meeting. I-enhance namin sa ibang tao na hindi kami mawala yung shy type ni or fear. So, ang public speaking namin, parang ano na lang din ito po. Tawag nito yung parang ano na namin, training ground.
Kasi after sa court, na kami na ang magsasalang din, hindi na kami magiging kabado. From here pa lang, ang programa na yun, isa yun sa nakakatulong sa amin para ma-enhance namin ang aming public speaking. Si alias Mickey ang isa sa mga natutulungan ng programang ito. Aniya, natutulungan itong mas mapabuti ang kanyang pamumuhay sa loob ng kulungan dahil sa mga prinsipyong naibabahagi nito sa kanya. Well, pinaka-main program namin is the morning meeting. Morning meeting is the TCMP. So, TCMP is the Therapeutic Community Modality Program. So, ito, ginagawa namin every day from 8 o'clock. It's 1 hour meeting from 8 o'clock to 9 o'clock. It composes, we have this, meron kaming 20 unwritten philosophies. The 20 unwritten philosophies, kasama doon yung honesty, forgiveness, the guilt kills, hang tough, you are your brother's keeper. So, madami siya. So, ginagawa namin yung program na yan. Pagdating namin sa concept na part, dapat, halimbawa ako ngayon ang ngayon sa halimbawa forgiveness. So, dapat ibibigay ko kung ano yung meaning, kung ano ba ang nagawa sa akin ng forgiveness. So, hindi lang yan sa akin. Umiikot yan sa amin, sa loob. Every day, may nagsasalita sa unahan. For us din siguro to share kung ano rin yung mga nararamdaman namin bago kami nakarating rito hanggang sa ngayon na nasa proseso ng kami ng buhay namin to change. Nakulong si Mickey dahil din sa kasong droga at katulad ng maraming mga bilanggo, pinaghuhusayan niyang mabago ang kanyang buhay upang mas mapabilis ang kanyang paglaya. Actually, this is my second time. So, ngayon, nandito ako ngayon sa facility nito. Halos magpa 5 years na rin po ako. This coming March. So, 5 taon na rin ako nandito sa loob. Aking kaso is drugs. Kung marunong kang kumanta, kasama ka sa mga program, especially our Nakoko, katatapos lang po ng Nakoko program namin, which is October. Every year po yan nangyayari sa loob po ng BGMP. So, by means of that, hindi lang sa sports fest, hindi lang by singing, by dancing, nagkakaroon kami, yung oras namin is hindi siya nahihinto. So, parang pinaparamdam pa rin sa amin na kailangan namin mamuhay pa rin ng normal as possible. Nagiging maganda man ang buhay ni Mickey sa loob ng kulungan, alam niya pa rin na sa kanyang paglabas, mahaharap siya sa mga panghuhusga ng lipunan. Mga panghuhusgang kanya nang inaasahan sakali man na makalaya. For us, hindi rin kami malulungkot kasi ang number 1 talaga namin kalaban dito is lungkot. Ang lungkot talaga hindi namin yun kung minsan masaya kang umaga, dating ng hapon, nalulungkot kami, because of the family, nawala sa amin. So, ganun lang yung takbo ng world dito. Actually, sa discrimination talaga, nakaset na rin niya sa isip ko na once na lumabas talaga kami, the discrimination hindi na namin talaga yun maaalis. But, I'm still hoping sana to give us chance na hindi dapat, lalo-lalo sa family namin. It will always start sa family. Sa family namin na hindi kailangan paulit-ulit na ibalik kung ano yung past namin. But to see us, yung pagbabago, kasi kailangan namin hindi lang, siyempre, sa pamilya. And then, pag lumabas na ako sa community, makikipag-socialize ako ulit.
So once that I socialize na with people, so sana lang din tingnan din kami sa yung respeto din ba na oo, may kasalanan kami, nagkaroon kami ng kasalanan, pero huwag nilang tingnan din yung kasalanan lang na kung ano yung nagawa namin. Napakalaking bagay ng ating mga rehabilitation program. Kaya sinabi ko kanina yung ating livelihood. And then may mga ano rin din to, meron din tayong ALS, yung alternative learning system, na kahit nasa loob sila, nakakapag-aral sila. Meron din tayo sa TESDA. May mga training din tayo just in order to prepare them pag lumabas sila, na may alam sila na kumbaga hindi na sila bumalik dun sa dati nilang gawain. Ma-equip ba sila ng ano kumbaga ng knowledge sa sa mga trabaho. Meron kaming mga dito, mga livelihood din. Meron tayong weaving, mga braiding. At least kahit nandito sila, nalilibang sila, and then kumikita pa. Yung iba nga dyan, nakakapagpadala pa sa mga family nila. Salit na sila yung padalhan, sila pa yung nagpapadala. May kumikita dyan kami, mga 3,000 to 4,000 monthly kumikita sila. Isa sa mga pangunahing programa ng BGMP Legazpi na kasalukuyang iniimplementa sa loob ay ang tinatawag nilang TCMP o ang Therapeutic Community Modality Program. Isa itong programa kung saan mas pinapalakas nila ang magandang personalidad ng mga PDL na kinapapalooban ng mga iba't ibang aktibidad. PDL ngayon, nakakatakot. Dito sa loob na experience naman po ninyo, di ba? Hindi naman sila nakakatakot. Pumasok kayo dito, natakot ba kayo? Nakita nyo sila, nandyan lang sila, gumagawa. Nagla-livelihood. In-interview ninyo. Ating program, hindi magsasaksi dyan pag walang suporta ng public. Yan po ang lagi ko sinasabi na hindi naman porke nakulong masama na Mostly sa kanila, victim lang din maaaring biktima ng sitwasyon, lalo-lalo na kahirapan. Iba talaga kaya lang sila na-involved sa droga is gawa nung kapit sa patalim na tinatawag natin yung wala na talagang choice, dala ng kahirapan. And then, isa pa dyan yung lack of education. Kasi sa statistic, mostly nang nakukulong talaga ay walang pinag-aralan. Kapansin-pansin sa loob ng kulungan ito ang isang bake shop na itinayo kasabay ng programa ng BGMP para sa mga bilanggo. Si alias Master Baker ang nangunguna sa pagbibake ng mga tinapay sa pasilidad na aniya ay matagal niya rin ginagawa simula pa lamang nung siya ay nasa labas. Bali po, ngayon po, dito po sa loob nitong nag-bake po kami dito sa bakery. Gumagawa po ng tinapay, iba't ibang klaseng tinapay. Dahil sa tumuro sa amin ng BGMP din tumuro sa amin dito. Kaya dito na-improve po yung skill ko. Kaya masasabi kong okay lang po dito. Hindi naman naging talagang masama yung pagkapunta ko dito sa lalong nakita ko yung skill ko dito. Binibenta niyo po ako. Kapag po yung tarapay mo. Hindi po. Ilalagyan po ka kay Bata. Well po dito, gawa ko lang sa pag-morning meeting. Marami siyang mga naitutulong sa akin pag-improve sa
sarili ko. Tapos dito sa bakery, nakakatulong ako sa pamilya ko. Ano, may tao din kami dito at napapapadala ko sa family ko. Mahirap man para kay alias Master Baker ang maging isang bilanggo, ngunit nakatulong pa rin ito upang mas mapabuti ang kanyang pamumuhay. Sobrang stress, minsan naiyak na lang paggabi, hindi makatulog. Pero unti-unti nung may lipat na ako dito sa CPJ, unti-unti ko naman na yung sarili ko na i-adjust ko sa TCMP, may mga programa, kaya nalilibang po ako. Ang pagbabago sa sarili ko, marami akong natutunan, marami akong nalaman na dapat kong matutunan nung nakarating ako sa pasilidad na to. Nung mas ma-improve ko pa yung sarili ko, na kung sakaling swertihin na makalabas, mapit sa kaso. At malaking tulong tong pagbibake dito. At least paglabas ko, magdinegosyo na lang. Huwag nang gagawa ng piling kakasama. Lalo na pag nagkaroon ng kasalanan, hindi lang, ako nagkaroon ng kasalanan, hindi lang akong nadadamay kung buong pamilya. Kaya dapat gawin yung tama nang gagawa ng mali. Mensahe ni alias Master Baker na sana'y mabigyan sila ng patas na pagtrato sa labas, lalo na sa pantay na pagtingin sa pagtanggap sa trabaho ng mga dating nakulong at lumaya. Sana, ang naiyano ko lang po sa mga company sa labas, sana, huwag silang titingin sa past, ng tao. Kung sana mo, dahil sabi, huwag nilang babasehan kung nakulong man o hindi ang isang tao na hindi na dapat nilang, pag nakulong na, di na dapat tanggapin, hindi po yun dapat. Kasi di naman lahat ng nakukulong masama, ginagawa talaga nila, hindi yun dapat. O sabi natin mayroon ding gumagawa na mga nagagawa nila pero di lahat. Kasi ang iba, mga senaryo lang. Yan po. Sana tanggapin nila pag may mga katulad ko na nandito nakulong. Tapos sakali makalabas, mag-a-apply sa kanila. Sana hindi ito maging bastion para di matanggap sa kumpanya. Kaya nga po, inaano namin yung community na magkaroon ng awareness na hindi naman lahat ng napasok dito ay may sala. Iba victims of circumstances. Kaya during National Correctional Consciousness Week, dun pinapaalam natin sa community na sila ay may meron pa silang karapatang magbago or yung mga walang sala, ma-accept nila. Sana po wag nilang husgahan na porket dahil nanggaling dito sa amin, dito dinidevelop na namin yan na para pagbalik nila sa community, productive na sila, hindi na sila babalik sa dati nilang mga gawi. Kaya minsan nagkakaroon na babalik dito kasi nga hindi nila matanggap-tanggap. So, hindi na mabigyan ng tsansa na magtrabaho kasi expect PDL ngayon, nakakatakot. Gusto ko sanang mag-aral ulit. Hindi man siya 4-year course pero something na will help me to grow again, to grow sa aking sarili and plan to work again. Gusto ko ulit magtrabaho kasi I have kids. So gusto ko nang mamuhay sa legal na pamamaraan na hindi ko mamadaliin ulit yung buhay ko. Ano na kung sakaling swertihin na makalabas, mapit sa kaso. At malaking tulong tong pagbibake dito. At least paglabas ko, magdinegosyo na lang. 'Yan
Ang learnings ko lang talaga natutunan to be patient. And most especially, faith in God. Yun ang pinaka-the best na nadabing hinahawakan namin ngayon. Most especially kaming mga PDLs. It's just because may family kami nag-moral support, may friends kami nag-moral support, but still then, only God knows. Kung ano, kailangan lang talaga be strong, faith in God, at saka be patient kung kailan ibibigay ni God. In God's time, malalampasan din namin ito. Para kay alias John, Mickey at Master Baker, huwag sanang isang tabi ng lipunan ang pagiging isang tao ng mga nakukulong. Bagamat nabahiran man ng mantya ang pagkatao nila, hindi pa rin ito mapabago ang katotohanang katulad din natin sila. Nagkakasala, nadadapa, nawawala sa landas. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ay ang muling pagbangon upang maituwid ang nasirang direksyon ng buhay. Panawagan din nila sa mga may-ari ng negosyo sa labas na huwag sanang matakot tumanggap ng mga empleyado na nakulong sapagkat ang kanilang paglaya sa kulungan ay isang mensahe ng kanila ring paglaya sa isang napakasalimuot na bahagi ng kanilang mga buhay. Ang pagtanggap at pantay na pagtingin sa lahat ng nagkakasala ay manatili sanang magandang aral dahil walang perpekto na nabubuhay sa mundo, anuman ang iyong antas sa buhay.